Magandang gabi. Ako si Meiji Cruz. Ako naman si George Cahiles. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko. Na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Mga senador umalma matapos masama sa tinaguriang DPWH leaks kung saan nabanggit ang mga mambabatas na humingi ng proyekto. Driver ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral, hindi pa rin lusot kahit sinabi ng Interior Department na walang foul play sa kanyang pagkamatay. Graft complaint ikinasa laban kay Health Secretary Ted Herbosa, spokesperson Albert Domingo at Director Tina Marasigan. At Amerika gagawa ng tinaguriang Trump-class warship. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng tinaguriang DPWH leaks. Nakalista dito ang mga senador sa 19th Congress na nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Narito ang unang bahagi ng Politico Update ni Joash Malimban. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. November 14, 2025, nang idetalye ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, naging laman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Pinakamaraming requested projects umano, si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara, na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero na may 34 projects. Ikatlo si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 28 projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. 11 projects para kay Senator Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. 7 para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-anim naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Isa naman para kay Senator Risa Hontiveros. Inappropriate intervention ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan kay former Yusek Bernardo dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Corroborated ang nakuha naming mga dokumento ng sworn affidavits na isinumite ng ilang dawit na DPWH official sa flood control scandal. Tugma ito sa mga inilistang proyekto ni Bernardo na pinanumpaan niya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Maliban sa mga nabanggit nitong proyekto na produkto ng mga umano'y BICAM insertion. Existing din ang mga proyektong ito base sa transparency server ng DPWH. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag ang lahat ng nabanggit na former at incumbent senators. Bukas ang BNC para sa kanilang panig. Joash Malimban, Billionaire News Channel.
Ilang senador na ang nagbigay ng pahayag sa tinaguriang DPWH leaks. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, wala siyang alam tungkol dito at hindi raw sila nag-sponsor o nag-endorso ng mga proyekto sa National Expenditure Program. Nagrekomenda lang daw sila ng mga proyekto na formal na hiniling ng mga LGU. Dagdag ng senador, alam na ito ng ICI. Si Senator JV Ejercito naman, wala raw siyang dealings kay former Undersecretaries Cabral at Bernardo. Ganito rin ang posisyon ni former Senator Bong Revilla. Handa raw niyang sagutin ang aligasyon sa proper forum. Nagsalita na rin sina Senador Win Gatchalian at Senador Bongo kaugnay ng tinaguriang DPWH leaks. Git ni Gatchalian, wala siyang ni-request mula sa DPWH na ilagay sa National Expenditure Program. Never din aniyang nakausap o na-meet si yumaong Undersecretary Catalina Cabral. Dagdag ng senador, kung merong LGU na humihingi ng tulong, rine-refer daw nila ito sa mga concerned agency. Binigyan din naman ni Go na ang NEP ay ang panukalang budget ng Pangulo at hinanda ng executive branch. Wala raw otoridad o partisipasyon ng Senado sa paglalagay ng mga proyektong naroon. Handa rin daw ang senador na makipagtulungan sa investigasyon sa issue. Na-recover ng mga otoridad ang ilang ebidensya sa hotel room na huling tinutuluyan ni dating Undersecretary Catalina Cabral. At habang gumugulong ang investigasyon, lumutang din ang posible raw na kaugnayan ni Cabral sa dating may-ari ng Ayon Hotel. Si Hannity para sa Politico Update. Kasama ng kutsilyo, nakahanap din ng cutter ang mga otoridad sa mga gamit ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, ayon sa source ng Billionaire News Channel. Yan ay matapos maghain ng search warrant ang NBI sa tinuluyang kwarto ni Cabral sa Ayon Hotel bago siya namatay. Una nang sinabi ni NBI spokesman Palmer Malyari sa BNC na ongoing ang parallel investigation nila tungkol sa manner of death ni Cabral. Sa iba pang impormasyong nakalap namin, more than a guess daw kung ituring si Cabral sa pagbubukas ng Holiday Inn Baguio City Center noong July 2018. Ayon sa aming source, si Cabral ay kabilang sa mga VIP sa inauguration ng hotel na nooy konektado kay David Sanchez. Siya ang unang in-report ng BNC na di umano'y may kaugnayan kay Cabral, pero totally untrue anya ang mga paratang sa kanilang relasyon. Sa panahong yun, kilala ang Holiday Inn Baguio bilang pag-aari ni Sanchez at ng kanyang mga kapatid in partnership with IHG Hotel and Resorts. Pero sabi ng source ng Billionaire.com, dumaan sa financial trouble ang hotel nung pandemic na nauwi sa disputes sa loob ng pamunuan at kalaunay departure ng huling IHG manager noong 2021. Ilang SEC documents ang lumitaw na as of 2022, si Sanchez ay naging pangulo ng DM Capital. Ito ang inilistang owner ng Holiday Inn Baguio bago ang transition pa Ayon Hotel. Sa pinakabagong records ng SEC, nabawasan ang stake ni Sanchez sa DM Capital matapos dagdagan ng kanyang mga kapatid at anak ang kanilang mga hawak na shares. Formal na nagpalit ng pag-aari ang hotel noong 2022, kasabay ng pagpalit ng pangalan bilang Ayon Hotel. Patuloy ang paghingi namin ng panig ni Sanchez. Una nang ibinalita ng BNC na ino-operate ng Potiel Resort Management ang Ayon Hotel. 99% owned ito ni Ralph Robintan, ang umano'y close associate ni Benguet Congressman Eric Yap. Ang mga footprint na ito, event trail at dokumento ang mas nagpapatibay sa nauna ng pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla sa BNC na naging beneficial owner si Cabral ng Ayon Hotel. Ipinangalan daw ito sa partner niya at itinransfer sa business associate ni Eric Yap. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng mga kampong nabanggit. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Ruled out na ang foul play sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero resulta ng DNA test, ano nga ba ang kinalabasan? Ang detalye sa Politico Update ni Just Ignacio. Ilalabas pa lang ang resulta ng DNA ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa pulong balitaan nitong umaga, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na batay sa investigasyon, nag-match ang fingerprint at photographs ni Cabral. The problem was that the old photos and the new ones may discrepancy contact kasi we
we think that there was plastic surgery done beforehand. And so, medyo magkaiba eh. But otherwise, all the biometric features show that it is her. Muli namang nilinaw ni Remulla na ruled out na ang foul play sa pagkamatay ni Cabral. Well, the postmortem examination showed extensive facial injuries on the right side of her face, extensive injuries on the rear of her skull, extensive injuries to her, the right side of her rib cage, and her hands. It shows a forward motion drop from the tip. Unang naging person of interest ang driver ni Cabral na si Ricardo Hernandez na kasama niya noon sa Benguet. Pero matapos ang investigasyon, ayon kay Remulla, wala raw silang nakikitang conclusive links ni Hernandez sa pagkakahulog ni Cabral. Just Ignacio, Billionaire News Channel. Lusot man sa DILG, posibleng sumalang pa rin sa lie detector test ang driver ni Catalina Cabral na si Ricardo Hernandez. Ito ayon sa NBI ay kung hindi pa rin kontento ang mga investigador sa nakuha nilang salaysay. Gayunman, nilinaw ng ahensya na kailangang willing si Hernandez at ang kanyang kampo. Muli ring bibisitahin ng NBI ang crime scene para matiyak kung tumalon ba talaga si Cabral. Super sinungaling. Ganyan binara ni Bicol Saro Representative Terry Ridon ang budget insertion accusation sa kanya ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Ridon sa agenda ng Billionaire News Channel, iginiit niya na fake news o fake ang mga sinabi ni Leviste. Lalo na't hindi pa siya kongresista noong binuo ang 2025 national budget. Hinamon din niya si Leviste na isa publiko ang sinasabi niyang DPWH documents na hawak niya. Ayon kay Ridon, walang rason na ipitin niya ito kung totoo mang may approval ang issuance ng dokumento kay Secretary Dizon. Pinaubayan na rin ni Ridon sa publiko ang paghusga kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hirit pa ni Ridon kay Leviste, huwag niyang guluhin yung debate. Ang debate dito, nasaan na po yung listahan ng mga insertions ng mga congressman, senador, executive officials at mga private persons. Nationwide transparency. Yan ang isinusulong ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Negros Oriental Representative Janice Degamo, kasabay ng panawagan nilang palawigin ang saklaw ng DPWH portal. Target ng House Bill 6772 na gawing permanente at nationwide ang nasabing online portal. Ito ang safeguard hindi lang sa mga infrastruktura kundi pati sa lahat ng government procurement. Layo ng panukala na pigilan ang ghost projects, palakasin ang pananagutan sa budget expenditure at tiyakin na may malinaw na impormasyon ng publiko kung saan napupunta ang buwis ng taong bayan. Sa sino mang lalabag, 6 na taong pagkakakulong at hanggang kalahating milyong pisong multa ang pwedeng parusa. Sa aming pagbabalik, Catanduanes Governor Patrick Azanza may update sa ayuda ng mga binagyo ni Uwan. at makihula kung sino itong government executive na nakikipagsabayan sa mga Nepo babies sa pag-flex ng luxury items. Nagpasalamat ang Catanduanes LGU sa patuloy na pagtulong ng national government sa mga pamilyang matinding na apektuhan ng Super Typhoon Uwan sa probinsya. Ayon kay Catanduanes Governor Patrick Azanza, 80% ng mga totally damaged na bahay ay nabigyan na ng mga yero. Bukod yan sa paparating pang mga yero mula naman sa Office of Civil Defense. Nakatanggap din ang bawat pamilya ng tig 5,000 pesos na cash para pambili nila ng iba pang materyales sa pagkumpuni ng kanilang mga bahay. Ating makakapanayam si Catanduanes Governor Patrick Azanza. Magandang gabi, Governor. Magandang gabi rin po, Sir George.
Well, ano po sa kasalukuyan yung estado ng tulong para sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng Bagyong Uwan? Yes po, umabot po sa 39,000 mahigit ang naapektuhan ng Super Typhoon Uwan na mga pamilya, mga totally damaged at saka partially damaged na houses po. Out of the 39,000, 4,665 po ang totally damaged dito. At nagpapasalamat po kami dahil walang humpay ang tulong na ipinadadala ng ating Pangulong Marcos, gayon din si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kausap din po namin si DILG Secretary John Vic Remulla at gayon din ang DSUD at ang OCD. Si Sekping Aliling po ay kausap ko mismo at siya po ay nagpadala unang tranche po worth 5 million nung ako ay manawagan sa Facebook Live na marami pang mga bahay dito sa Catanduanes ang wala pang bubong at nung dumating ang Typhoon Verena at sumunod pa dyan yung Typhoon Wilma, yung share line po kasi bagamat hindi na kami tumbok ay maraming ulan pa rin po ang dumarating sa amin at 5 million worth of GI sheets po ang unang ipinadala ng DSUD at sinundan pa ito ng additional 2 million worth po. And then ang OCD naman una nang nagpadala ng 20 or 2,000 na pieces ng yero at pagkatapos ay kamakailan lang po sumulat din uli sa akin at si head ng OCD po at sinabi niya ni Yusek na may additional pang padating na around 10,000 at sa ngayon po on the way na sa Catanduanes yung 4,000 pieces na yero. Kung kaya't po sa ngayon ay nasa 86% na po ang nabigyan ng yero, tig 6 pieces po na totally damaged houses. And then yung matitira po doon sa padating na 10,000 na ipapadala ng OCD, yun naman po ang ating i-distribute sa mga partially damaged houses po, Sir George. And malaking pasasalamat po ng mga ating mga kababayan dahil pinilit din po ngayong araw na matapos yung distribution ng 5,000 and 10,000 pesos na cash assistance mula naman sa ipinangako ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ipapaabot bago magpasko sa mga taga Catanduanes po na totally and partially damaged ang houses. Around 33,000 po yung na-evaluate at yun po ang na-target natin sa 11 towns ng Catanduanes. At nagdagdag po ang Regional Director ng DSWD ng around 60 na staff. Dinalan niya mismo dito sa Catanduanes po para simultaneous po ang magawang distribution para mabit po yung deadline ng bago magpasko ay ma-distribute po yung 5,000 at para sa partially at 10,000 naman po para sa totally damaged na houses po, Sir George. Governor, balikan ko lang po kasi kung tama po yung pagkaalala ko sa sinabi niyo, 39,000 yung totally at saka partially damaged houses. Pero ang sabi niyo po, ang na-evaluate lang na nabigyan noong ayuda from DSWD is 33,000. Bakit po may discrepancy na 6,000? More than 6,000? Yes po. Tama po yun. Ang nangyari po kasi, para hindi ma-delay yung pag-i-evaluate, nagbigay po ng deadline ng 5 days lang mula nung matapos ang Super Typhoon Uwan. Kung alin po yung unang na-upload sa DROMIC report, yun lang po muna ang inasikaso ng DSWD at umaabot po ito sa 33,000. Okay. And nag-usap po kami ni Secretary Rex Gatchalian at ang sabi niya, ihabol na lang natin yung mga susunod na batches para hindi maantala po yung at least evaluation ng 33,000 na ready na po sa report.
Okay, pero kamusta naman po yung panahon dyan ngayon, especially magpapasko? Hindi na po ba kayo inuulan dyan sa Catanduanes? Well, sa kasalukuyan po ay malamig ang Pasko dito, maulan po at sa katunayan ay binabaha po ang ilang mga lugar ng Catanduanes dahil tuloy-tuloy pa rin po ang buhos ng ulan sa kasalukuyan. Okay. At maraming natatakot na baka magkaroon ng landslide sa ibang lugar. Sa ngayon po, mataas ang level ng tubig sa ilang lugar dito sa Virac, ang capital town, sa may Gugon Sentro at doon din sa Bato, sa may Sibakungan, ganoon din at gayon din sa Viga, sa northern part po ng Catanduanes. So umaasa kami na medyo hihina ang buhos ng ulan sa mga susunod na araw para naman yung Pasko dito sa Catanduanes ay medyo mairaos natin ng maluwalhati, Sir George. Pero Governor, so papaano po yan? Kung binabaha kayo at inuulan, apektado po ba yung rehabilitation dyan sa inyong lugar? Yes po, medyo apektado po dahil yun nga, nagsisimula pa lang kami na bumangon at naaantala talaga kahit yung pagpapadala ng mga yero doon sa mga target areas. Sa ngayon po ay 9 out of 11 ang aming napadalhan ng yero. Mabuti na lamang po at yung aming PDRRMC strategy ay unahin po talaga yung mga far-flung areas at ang natitira na lang po na walang yero na napadala ay ang Virac at ang San Andres. Ito po yung magkalapit na malapit sa capital town. At yung nangyari nga po nito at nagpapasalamat po kami muli sa DSWD kasi yung 87,000 na food packs agad pong na-distribute in a record time of 9 to 10 days na dati inaabot ng 4 months po ito. Sa ngayon po, maganda ang naging strategy dahil naipaabot kaagad ito sa mga pamilya na nasa lanta ng Super Typhoon Uwan. At ito parang gagawin naming template po kung paano yung mga susunod na approach. Ang nangyari po kasi, sa ngayon, walang natatambak na yero o food pack sa Kapitolyo dahil ang naging panuntunan ko po talaga, since halos 40 years naman ako sa Red Cross, ang sabi ko po, pagdating pa lang ng tulong ng ayuda, diretso na sa truck, hindi na i-unload, naka-ready na, diretso na papunta sa mga barangay at hindi ko na rin po pinapatambak sa warehouse ng munisipyo. Sinasabi ko sa mayor, diretso po ito sa mga tao, wala nang kailangan na umepal na mga politiko o sasabay pa sa distribution. Maging ako po ay hindi sumasabay. Hinahayaan ko ang mga MDRRMO at ang mga PDRRMO staff, pati ang DSWD and MSWDO staff namin, na sila lang ang nasa ground. Opo. Kasi ang mahalaga naman po, yung ayuda ang makarating, hindi yung mga politiko dahil nakakahaba lang ng panahon ng distribution, yung may mga speeches pa at saka yung mga kung ano-anong dinidistribute na mga claim stubs na may pangalan o mungka ng politiko. Pinaalis ko po yun. Sabi ko, wag nating gagawin yan dahil nakakabagal yan sa distribution. And totoo nga, nagawa namin in 9 to 10 days at the most, Sir George. Ang mahalaga po dyan ay natututo tayo from our experiences. Pero Governor, medyo nabanggit nyo nga po umuulan, bumabaha. Meron pa po ba kayong mga residente na nasa evacuation center? At gaano karami itong mga ito? Sa ngayon po ay may mga ilan-ilan. Dito po kasi sa Catanduanes, hindi uso yung mag-stay ng matagal sa evacuation center. Kinabukasan po, after na mawala ang bagyo, ang tradisyon po dito ay umuwi na. Kaya nga sabi ni President Bongbong po, nung siya ay pumarito, sabi niya nakakapagtaka, konti na lang ang natitira. And nung kinumusta niya uli ako, sabi niya, kumusta yung inabutan ko sa evacuation center? Sabi ko, nakauwi na po sila. Kasi dito po, siguro dahil taon-taon 10 bagyo ang dumadaan sa amin, kaya very resilient na yung mga tao. Kinabukasan pag alis ng bagyo, gusto na nilang bumalik sa mga tahanan at kumpunihin ang kanilang mga bahay. So ganun po ang nakasanayan. Pero sa ngayon po na umuulan, may ilan po na lumilikas papunta sa mga kapitbahay and then pag
raos na uli, babalik na rin po sa kanilang mga kabahayan. Ganun po ang ugali ng mga Katandunganon po. But Governor, ito po bang cash assistance galing sa DSWD, sa tingin niyo ba ay sasapat ito sa mga agarang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng bagyo? Malaking tulong po, Sir George, itong ipinadala ng DSWD na cash assistance, lalo na ngayong magpapasko dahil kailangan din nila ang pera at lalo na yung iba na kailangan din ng pandagdag doon sa pangkumpuni ng kanilang bahay, maliban sa yero kasi kailangan din nila bumili ng kahoy o pako at ang cash assistance po ay malaking bagay para sa mga nabigyan po ng DSWD. Bagamat hindi ito totally na makakatulong dahil meron pang ibang pangangailangan, malaking bagay pa rin po, Sir George, yung tulong na ito na ibinigay at pinaabot ng DSWD at ayon po sa DSUD ay meron din silang i-evaluate at meron din silang bibigyan sa mga susunod na araw ng nasa 10,000, 20,000 or 30,000 na worth naman, depende sa kanilang evaluation. At meron din pong plano ang DSUD na magpadala ng around 100 pieces modular shelters na sa ngayon po tapos na naming ma-evaluate yung dalawang sites sa Manamrag at sa Bagamanok para doon ilagay po. Ito po ay kahawig nung inilagay sa Cebu na modular shelters at inaasahan natin na makakatulong din po habang nagkukumpuni ng mga bahay nila yung ibang totally damaged na houses po ng mga pamilya. Okay, so modular houses po, but are there any plans Yes to po. have permanent relocation para doon sa laging naapektuhan ng mga bagyo at nasa danger zone? Yes po, katunayan ay nag-usap kami ng mayor ng Pandan. Ito po yung northernmost municipality ng probinsya ng Catanduanes at sa ngayon po ay nag-identify na sila ng permanent relocation areas sa municipality ng Pandan. Ganon din po ang ginagawa ng Bagamanok. Si Mayor Vince at si Mayor Olog naman sa Pandan, pareho po ang approach na ginagawa. At yun naman pong nabisita ni President Marcos po sa Tubli ay hinahanapan din ng potensyal na mapaglilipatan sa kanila para mailayo lalo na yung mga nasa coastal areas po. So ang pinapahanap po sa amin dito ay kung pwede either titulado na lugar under sa probinsya or munisipyo or kung wala man ay makabili ang gobyerno, ang munisipyo or ang probinsya ng lupa para doon sa titirikan ng mga bahay o pabahay para sa mga permanently i-relocate po. May timeline po tayo as for this permanent housing, permanent relocation? Ito po ay medyo long term yung tingin natin dito dahil una pondo ang kailangan. Exactly. Pero tinitignan natin in the next 12 to 24 months ay magkaroon ng linaw yung ganitong strategy. Samantala po, meron ng patapos sa Virac na mga housing project po ang NHA at ito naman yung tinututukan na relocation ng mga covered ng Virac po. So I think around 1,000 plus na housing units po ang natapos ng NHA dito po sa bayan ng Virac. O kasi mahalaga po talaga yan para malaman natin kung may budget ba silang i-allocate para dyan sa mga ina-identify ninyong permanent housing. But Governor, ano na lang po ang mensahe ninyo ngayong Pasko sa mga pamilyang patuloy na bumabangon pa rin matapos yung pananalasan ng bagyo at ngayon nga ay binabaha pa rin at inuulan? Yes po, mga kababayan, tayo po ay muling babangon. Tayo mga Katandunganon ay very resilient. Bagamat tayo ay nahagupit ng Super Typhoon Uwan, tuloy pa rin po ang Pasko at kailangan maging matatag tayo,
magkaroon ng pag-asa lagi. Naririyan po ang tulong ng pambansang gobyerno. Ang national government po ay hindi tayo pinabayaan at ramdam po natin ang tulong nila mula sa Pangulo hanggang sa mga kabinete, 7 kabinete, miyembro ng kabinete ang pumunta dito, kasama na ang DOE, Secretary, ang Department of Agriculture Secretary. Lahat po ay nais natin na maibangon pati na ang ating hanap buhay, ang agrikultura at ang mga fisher folks, abacaleros, paraoma, mga magsasaka, no, ay talagang ating tututukan sa pagbangon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa at laging nating tatandaan na naririyan ang tulong ng Poong May Kapal lagi sa atin at hindi tayo susuko, sama-sama tayo at ang gobyerno po ay magiging matatag para sa inyo. At gusto ko rin pong magpasalamat sa inyo, Sir George. Malaking bagay ang media po sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa aming kalagayan dito. Kaya naman ay napaparating dito ang tulong po sa aming isla mula sa national government. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumutulong, maging mula sa pribadong sektor, Sir George. At sa ating mga kababayan, babangon tayo, mga kapwa Katanduanon. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Catanduanes Governor Patrick Azanza, at maligayang Pasko po. Maligayang Pasko po. Maraming salamat. Bangsamoro leader kinondena ang pag-uugnay ng Bondi attack sa BARM. Abangan yan sa aming pagbabalik. Sinampahan ng graft complaint si Health Secretary Ted Herbosa at 2 pang opisyal ng DOH sa Office of the Ombudsman. Kasama sa reklamo sina Health Assistant Secretary and Spokesperson Albert Domingo at Director Tina Marasigan. Kinontrata umano ng 3 ang Philippine Collective Media Corporation sa halagang 98 million pesos. Ayon sa complainants, ginamit ang government-funded radio program na pinasigla para sa media placement at self-promotion ng mga opisyal. Pumalag ang DOH dito at sinabing sumunod sa patakaran ng gobyerno ang anchoring at hosting duties ng kanilang radio program. Ayon pa kay Domingo, tila may pattern sa paulit-ulit na pagsampa ng reklamo ang naturang grupo. Kinondena ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang mga ulat na nag-uugnay sa Mindanao at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa mag-amang sospek ng Bondi Beach shooting. Anya, walang beripikadong ulat na nakita sa BARM sina Sajid at Navid Akram at walang ebidensyang sumailalim sila sa military o extremist training dito. Dagdag ni Makakuwa, walang naiulat na insidente ng violent extremism sa BARM. Humina na rin anya ang mga lokal na teroristang grupo dahil sa tuloy-tuloy na security at peace-building efforts. 15 katao ang nasawi sa Bondi Beach shooting noong December 14. Nanawagan si Albay Representative Adrian Salceda sa Social Security System o SSS na ibaba ang interest rate ng emergency loan para sa mga miyembro nito. Ayon kay Salceda, fully collateralized na ang mga pautang at galing mismo sa kontribusyon ng mga miyembro ang pondo ng SSS. Sa kasalukuyan kasi, nasa humigit kumulang 5.3% lamang ang yield ng 3-year government bonds, kaya mataas aniya ang 7% interest sa SSS emergency loans. Mungkahin ng mambabatas na ibaba ito sa 5% para maitugma sa market rate at makatulong sa mga miyembrong humihiram sa panahon ng kagipitan habang nananatiling responsable ang pamamahala ng pondo ng SSS. Tuloy ang dagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport para sa Christmas holidays. Nandoon si Just Ignacio, narito ang kanyang politiko update. Bukas ay bisperas na ng Pasko.
Pero ang ilan pa sa mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 ngayon pa lang nakauwi para makahabol sa kanilang Noche Buena. 5% o aabot sa humigit kumulang 2.55 milyon ang inaasahang pagtaas ng mga pasahero na dadagsa sa Ninoy Aquino International Airport ngayong holiday season, simula December 20 hanggang January 4, 2026. Sa pagtaya ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC, higit 13,000 flights ang posibleng hawakan ng NAIA na anlay mas mataas kumpara noong nakaraang taon. Naitala naman ng NNIC ang pinakamataas na bilang ng mga pasahero sa kasaysayan ng paliparan sa loob ng isang araw nitong Sabado, December 20, matapos pumalo sa 171,306 ang mga pasahero sa NAIA. Umabot din anya sa 950 flights ang bilang ng mga biyahe sa nasabing araw. Kalahati raw sa mga ito, ayon sa NNIC, dumaan sa pinakamalaking terminal ng NAIA, ang Terminal 3. Sa kabila nito, tinitiyak naman ng NNIC na nananatiling maayos ang operasyon ng paliparan dahil sa koordinasyon sa airside management, kabilang ang gate allocation, airside control at ramp operations. Just Ignacio, Billionaire News Channel. Suportado ni Ako Bicol Representative Alfredo Garbin ang pag-abolish sa guarantee letter system sa mga public hospital. Ayon kay Garbin, mas mabuting rekta na lahat ng pondo sa mga ospital. Imbis na dumadaan pa ang mga health-related fund sa mga opisina ng mga politiko. Nanawagan rin siya sa Health Department na i-adopt ang electronic voucher system ng DepEd para mas mapabuti pa ang paghahatid nila ng services. Balak bumuo ng kooperatiba ang lokal na pamahalaan ng Bulacan para sa mga maliliit na negosyante ng paputok. Ito ang inanunsyo ni Bulacan Governor Daniel Fernando matapos mag-ocular inspection sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi. Kasama niya si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Git ni Fernando, bibigyan nila ng prioridad ang pagparami ng trabaho, dadagdagan din nila ang suporta sa mga maliliit na negosyo. Dagsa ang mga mamimili ng paputok sa Bukawi para sa pagdiriwang ng bagong taon. Nasungkit ng Quezon City LGU ang 2025 Presidential Award for Most Child-Friendly City. Mismong si Mayor Joy Belmonte ang tumanggap ng pagkilala na kauna-unahan daw na nakamit ng lungsod. Inalay naman ni Belmonte ang parangal sa mga bata ng lungsod maging sa mga kawani ng munisipyo na nagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan. Ipapatawag ng Foreign Minister ng Denmark, si U.S. Ambassador Kenneth Hawery. Dismayado ang bansa sa pagtalaga ni U.S. President Donald Trump ng isang special envoy sa Greenland para umano mag-take over dito. Gusto ni Trump na maging parte ng Amerika ang Greenland dahil sa lokasyon nito at sa yaman kalikasan. Ang Greenland ay dating Danish colony. Meron itong karapatang mag-declare ng independence pero umaasa pa rin ito sa Danish subsidies. Gagawa ang Estados Unidos ng mas malalakas na warship at ipapangalan ito kay President Donald Trump. Mas malaki, mas mabilis at 100 times more powerful daw ang mga gagawing Trump-class battleship. Gagamit din daw ang mga ito ng AI at laser technology. As you know, we're desperately in need of ships. Our ships some of them have gotten old and tired and obsolete, and we're going to go the exact opposite direction. These cutting-edge vessels will be some of the most lethal surface warfare ships. They'll help maintain American military supremacy, revive the American shipbuilding industry, and inspire fear in America's enemies all over the world. We want respect. We're going to have it. We already have it. We're more respected now than we ever were. Sa aming pagbabalik, makipuliti ho sa opisyal na Todo Flex sa luxury items na pwede raw na bunga ng ill-gotten wealth. At President Bongbong Marcos nagmamakaawa na ng apo.
Oras na para sa ating Politiho. Politiho. Itong opisyal ng gobyerno na lumalaban sa IG influencers at Nepo babies ang atake sa fashion. Sino nga ba yan, Meiji? Eto, George. Usap-usapan kasi na grabe daw makapagbalandra ng mamahaling gamit ang opisyal. Akalain mong from head to toe, designer ang suot. Nagsusumigaw ang mga mamahaling bagay na talaga namang agaw atensyon. Ito pa ang juicy, George. Ano? Anong sabi dyan? Hindi lang sa mga kaibigan ipinapakita ang yayamaning postura. Kahit sa isang TV interview, hindi nagpaawat sa pag-show off si Politiho. Naku, ano nangyayari sa live modestly na sinasabi sa batas? Parang wala. Kasi ito nga, designer shirt na nagkakahalaga ng higit 100K ang kanyang top. Habang nakasuot rin ng diamond na hikaw at singsing na confirmed na hindi puwit ng baso. Pero ito pa ang mas juicy. Katas daw ito ng contractor, yung yaman niya Nako. ng itong opisyal. Lalo pat, binaha ng proyekto ang kanyang lugar sa mga nakalipas na taon. Nako, sino ba yan? Clue naman dyan, Meiji. Sige, bibigyan kita ng clue. Ang Politiho ay target lock na ang posisyon na puntirya sa 2028 elections. Nako, ang sabi nga, di ba, Meiji, is dapat umakto sila batay sa kanilang sinasweldo. At hindi naman milyon ang sinasweldo kada buwan ng mga politiko natin. Nako, Ayun na, kaya di umano kickback from head to toe. tingnan natin kung anong magiging, at kung magiging part yan ng mga investigation ng ating mga investigating bodies. But, bago tayo magtapos, Meiji, isang pasadang good vibes muna tayo. It's holiday season kaya tila break muna si President Bongbong Marcos sa heavy question and answer. Kaya ang tinutukan niya, very classic Pinoy problem tuwing may family gathering. Sa latest vlog ng Pangulo, may hirit siya sa mga pamilyang Pilipino na maghahanda ng Noche Buena. Yung mga maghahanda ng pagkain, dami-damihan na lang ninyo para may baong pampauwi. Yung mga maghahanda ng pagkain. Ayon kay PBBM, Pasko naman kaya't enjoy the moment, lalo na't may mga leche flan at Shanghai. Nako, favorite ko yan. Tila may hugot naman si F. Eliza sa mga kamag-anak na mahilig daw pumuna sa iniipong taba ng iba. Ikaw, what do you think? Anong dapat sabihin? Tumaba ka daw. Malaki yung tiyan ko. Dapat naman wala akong stress. Happy ako. Samantala, hindi naman mapigilan ng first couple na mapasana all sa usaping apo na ultimate wish nila para sa 2026. Pang-aalaska pa ni PBBM sa Marcos Boys. Wala kayong mabola, no? Isa ka rin ba doon sa maraming kumukuha ng leche flan at Shanghai? Nako, favorite yan. Unang-una yung Shanghai. At isa rin ako sa laging napupuna sa naiipong taba. Akala ko sa hinahanapang apo. Ay, hindi ba? Wag na. Meron naman ako mga fur babies. Pwede na yan sa ngayon. Pero baka magulat si PBB, baka wish come true siya 2026. Hindi What? malabong mangyari. Hindi malabong mangyari. Nasa desisyon niya ng kanyang mga anak. At ngayon, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Sa ngalan ni Dexter Ganibe, ako si George Cahiles. Ako naman si Meiji Cruz hanggang bukas dito sa Politico Nightly.